Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre, meron tayong kliyente dito sa ating shop, isang Toyota Innova. Ang issue nitong ating Innova mga bossing ay nag-stack up ang compressor. Pero ang problema mga bossing, hindi ko alam kung bakit ginawa pa ng iba nating shop na magpalit lang muna ng pulley assembly. Siguro baka nung time na chinek nila, akala nila pulley lang. Pero ang problema ay stack up na ang compressor. Nakapagpalit ng pulley eh. Hindi ko alam kung alin ang nauna. Nag-stack up na ba bago pinalitan ng pulley or hindi pa nag-stack up, pinalitan na ng pulley. Kasi bago yung pulley assembly eh. Ngayon mga bossing, ito bigyan kita ba ng konti? Bigyan ko kayo ng konting ano. Pagka ginalaw kasi, baka pwedeng ganun eh. Pagka ginalaw yung ating compressor, ayan o, umiikot. Hindi, gumagalaw. So, ibig sabihin, pwedeng hindi nakita ng ating technician na stack up ang compressor. O, dalawa lang, alin sa dalawa mga bossing, kasi umiikot. Pero, pag inikot mo ng continuous, yan, naglalak. Ayan o. Tumutunog, hindi na umiikot. Pakabila, medyo maraming ikot ang nagagawa niya na hindi naglalak, pero naglalak pa rin. Kasi nung dumating sa atin, umuusok yung tinanggal na yung supply mga bossing. Ibig sabihin yung sakit dito sa ating compressor, tinanggal na. Ngayon nung dumating sa atin, nakita nating tanggal, kinabit natin, pero pag start pag aircon, yun nga, nag-i-stack yung compressor. Ayan o, minsan hindi naglalak, pero yan, naglock na ulit ng dire-diretso. So ibig sabihin mga bossing, dalawa lang. Pwedeng nauna na stack up na pero na pinalitan pa rin ng pulley, tapos hindi na tinanggal. Okay, so hindi natin alam yung history nun. Pero ngayon ang problema, stack up ang compressor. O, dalawa lang mga bossing. Kung kaya ba i-repair, hindi ko pa alam dahil hindi pa natin na ibababa. Pero ang quotation na natin na binigay sa kanya ay palitan ng compressor. So, company rin yata itong Innova natin, kaya malamang ang gamit nito medyo talo pa ang mga grab, mga bossing, no? Okay, so palit ng compressor ang estimate, pero titingnan pa rin natin kung kaya natin gawa ng paraan kasi yung dala sa atin dito o nagrekomenda dito sa ating Innova ay matagal na nating kliyente, kaya yung tiwala ibinigay sa atin, no? O, mga bossing, tingnan namin yung iba kasi ang subject natin pagpalit ng compressor o kasama ng palit ng compressor ay hindi pwedeng hindi mag-flashing ng buong system. SOP sa atin yon na pagka may issue ang compressor, kahit nga walang issue ang compressor, kung naabot na niya yung edad, pina-flashing na natin ng buong system. So baba natin ng mga linya, tapos bobombahin namin yan, palit din ng receiver dryer at ang expansion valve syempre. O kaya pag na-pull out natin, iisa-isahin natin tong Innova natin bago natin itap yung panibago nating compressor, or kung kaya nga i-repair, lilinisin pa rin natin yung buong system. Okay, so tingnan natin mga bossing. Pag naibaba lahat, aaralin namin isa-isa. Mga boss, kung bakit naman nag-stack up ang ating compressor, syempre may dahilan pa rin. Una, pwede nating sabihin na hindi nakakapag-maintain ng cleaning or yung flashing na tinatawag, or itong ating condenser, napakadumi mga boss. Ayan, no? Isa yan sa nagiging dahilan kung bakit nag-i-stack up ang ating compressor or nahihirapan o napipersa yung ating compressor dahil sa maduming system. Pangalawa, syempre, tingnan natin yung edad. Syempre, may mga hangganan din naman yung pyesa, pero ang nakikita natin sa compressor mga bossing ay hindi siya bibigay ng walang dahilan. Kasi ang trabaho lang ng compressor, mag-pump lang na mag-pump. Kung masikip yung dadaanan niya, magkakaroon ng mas matinding init yung katawan, pwedeng matuyuan ng langis, pwedeng magkaroon ng trouble yung loob ng ating compressor. Okay, so isa yun sa mga dahilan kung bakit nasisira yung compressor natin. Toyota Innova. Mga boss, na i-pull out na natin yung rear evaporator. Kung titingnan naman natin, hindi naman nagkaroon ng matinding black oil, pero yung condenser titingnan natin kung doon na punta lahat or kung meron talaga. Pero ang maganda, mga bossing, sa mga ganong parang nag-lock na compressor ay hindi magkakalat ng rebaba. Minsan kasi yung mas maganda pa yung biglang nag-stack up na lang kaysa dun sa may maingay or may maliit o may konting ingay
na dahan-dahan tapos biglang nag-stack up or biglang lumakas yung ingay. Kasi kung ganun kasi, kinakayod na niya yung laman sa loob ng mga pyesa. Kaya mas mahirap yon dahil nga yung ating langis ay magiging kulay itim na. Pero dahil sa kaso niya na parang nag-lock, kaya nakita natin doon sa ating evaporator na yon ay hindi pa black oil. Okay? So, tas meron silang bangga dito. Malaki ang UP. Subukan na nating itulak dito sa ilalim dahil wala na yung yun. Wala na yung evaporator. Ayusin ko na lang na medyo maganda. Bumalik naman kahit pa paano. Ayun, no. Sige, tutulak natin na maayos yan para gumanda-ganda naman. Yun. Yan. Ayos na, Louie. Kaya ganda na lang, ilalim na lang. Dito. Ito. Hindi, wag yun kasi ano yan, baka lumusot naman. Di ba, ako na lang. Tirahin mo na yung evaporator para mag-flashing. Ayan mga bossing, kadamay na natin ng konting tulak lang naman para at least itong kantuhan na lang ang maiwan. Wala kasi dun sa Bulacan, sa Bulacan di pasabay na natin yan habang ginagawa yung aircon eh. Kasi ang luwag na rito mga bossing, oh. Nakita nyo yan. Kasi kung papagawa nila yan, tatanggalin ang aircon niya para mapalo yun. So ngayon sana maganda na yung position, pero gagawin na natin to ng medyo maganda para at least mamasilyahan na lang nila. Nakalibre ng latero ah. Ayun mga bossing, oh. Pati itong ating condenser mga bossing na i-pull out na natin. Ayan ah, ang advice lang natin sa ating mga may-ari ng sasakyan. Okay, kung alam nyo naman kung gano'n nakatagal sa inyo yung unit nyo, tapos isang palatandaan na madumi na rin ang condenser dahil magkakaroon ng high pressure, yung pag nakikipagbabarang kayo sa traffic, parang medyo nagbabago ang lamig, pero pagka tumatakbo na kayo at wala na kayo dun sa traffic, umaayos ulit yung lamig, no? Isa yan sa mga problema mga bossing dahil pag nagbara na ang mga pins nitong ating condenser, may isa pa yan mga boss bago suctionin ng ating clutch pan, yung radiator. Kung yung condenser madumi yung radiator, wala nang dadaanan yung hangin para palamigin natin tong ating condenser sa radiator. Kaya dapat yung pinapabomba yan or pinapalinis yan. Kahit hindi nyo natanggalin yung yung refrigerant or i-pull out ng ganito, mabomba lang ng maganda pero tatanggalin yung intercooler turbo sa harapan. Tingnan natin mga bossing. Ito kasi mga bossing yung intercooler turbo natin. So naka-sandwich, so nakapalaman yung ating condenser diyan sa gitna na yan. Ngayon pagka madumi ang condenser, syempre hindi makakapag-suction ng maganda tong clutch pan natin. Kasi trabaho ng clutch pan, tanggalin yung heat ng condenser at saka ng radiator natin. Pero kung dahil nakaharang nga yan dyan, hindi mo malilinis na maganda yung condenser. Kaya ang ginagawa dyan, tinatanggal ang buong bumper, tinatanggal tong intercooler turbo para ma-pressurize ng maganda yung condenser. Ito na mga bossing yung kanyang compressor. Ito bago yung pulley, nagpalit sila ng bagong pulley. Siguro akala nila ay makukuha nila sa pulley. Pulley mga bossing hindi naman stack up. Pero tong hub, yan ang stack up na naglalak na sinasabi natin kanina. Yan. Ayun, papabuksan ko rin to para makita natin kung anong naging problema sa loob. Pero maganda, hindi siya black oil. Yan, oh. Diba? So, pero ipa-flashing pa rin natin yung ating system. Kasi pag naglagay tayo ng panibagong langis sa ating compressor, hindi natin alam kung gaano karami at hindi natin alam kung magiging compatible ba sila nung ilalagay nating langis. Kaya pinakasigurado, flashing ng buong system. Eto na mga bossing yung ating compressor at syempre tinanggal na natin, kagaya ng sinasabi ko, check natin kung ano ang nangyari sa loob at kung marirepair pa ba natin to, no? Bago natin papalitan, check muna natin kung talagang wala na, kasi nakita nyo yung langis na pumatak, wala siyang black oil. So tingnan natin yung laman sa loob mga bossing. Okay. Diyan.
tayo na tuloy yung firing nito. Ayan na, umangat mo yung bearing. Nandun lang siya. Sabihin. Taran! Ayun na! Basag! Nag-lock siguro, bakit kaya? Nag-lock. Naiwan ka sa yung kog. Basag, oh, basag. Negative to. Yung ano. Naiwan. Ito. Ayan. Kumalsok. Ayan, kumalso. Pero kung mayroong ganito, magagawa to. Kasi wala pa tayong compressor na ganito yan. Ayan na mga bossing, ito yung naging problema niya. Nabasag na, no? Ito yung kumalso na umiipit. Diyan siya nakalagay. Ang problema mga bossing, bago natin ma-repair ang isang compressor, kailangan natin makahanap ng ganito. Ang problema ay wala namang nabibili na bago na ganito lang. So makakakuha lang tayo ng panibagong ganito sa ibang compressor na mga may problema rin pero hindi ito ang issue niya. O ngayon titingnan natin pero palagay ko wala ako nito mga bossing. O ang maganda lang dito, hindi nagkadurog-durog para sabihin natin na maraming ribaba ang nasa system. Pero dahil ipa-flashing natin lahat yan, matatanggal pa rin sila ron. Maganda lang dyan, hindi kami mahihirapang maglinis dahil hindi naman ganun ka dumi yung ating lilinisan. O yun lang mga bossing, tingnan ko kung may magagawa pa ako pag hindi wala talaga, papalit tayo ng panibago. Mga bossing, ito na yung ating bagong compressor. So negative talaga nating magawa yun sa kanya. Kaya palit na lang tayo ng panibagong compressor. Okay, so maganda niyan. Nalinis na natin yung buong system. Kahit pa paano yung compressor natin ay makakahinga ng medyo maganda. Pero ang tamang SOP mga bossing ng pagpapalit ng compressor bukod dun sa flashing. Yung pong flashing kasi remedyo na lang kung may tuturing natin dahil ang tama talaga ay palitan din ng condenser. Kasi kung bakit nagkaroon ng trouble nga ang ating compressor, pwedeng sabihin natin dahil kay condenser. Parang radiator, pagka barado or masikip, mag-overheat ang makina. Kung masikip ang condenser, mapipersa ang compressor. Ganun lang kasimple. Okay, so pero sa ngayon, flashing muna dahil nga ang problema natin ay yung ating budget. Pangalawa, hindi naman budget siguro kasi company to. Kaso ang problema mga bossing, pag nagbigay ng job order, dapat yun na lang. Ibig sabihin, may hirapan tayong magkaroon ng additional na sasabihin palit ng ganun. So kasi ang kaya naman natin hindi in-advise na magpalit ng condenser dahil 2023 pa yung ating Innova mga bossing. So hindi pa siya ganun ka luma o kalumang modelo, no? Kaya ang in-advise lang natin flashing, palit compressor or repair ng compressor kaso hindi natin mari-repair Okay? Okay mga bossing, share lang namin sa inyo tong ating nakuha na langis sa ating system. So kanina, kung aaralin natin, hindi naman black oil yung ating compressor. Pero pagdating sa linya, may ganito nang nakuha. Mga bossing, konti lang ito kasi nga hindi tayo nagsasahod or hindi natin na pinipigilan yung ating pag-flashing. Kasi nga gusto natin mailabas niya lahat na maganda kasi pag sinasahod natin yung ating nasa laman sa loob, napipigilan o nalilimitahan yung pagtapon ng ating nitrogen. Kaya hindi kami naghaharang ng lalo na kung may black oil dahil gusto namin patalsik na mas malakas, no? Pero may nakuha tayong ganito na konti. Ito na kasi yung sumunod So, magtataka kayo dahil hindi naman black oil yung compressor pero black oil yung nakuha natin sa system. Nangyayari po talaga yung mga bossing. Lalong-lalo na sa condenser kasi yung condenser po mainit. So ngayon pagka tumagos na pag pumunta na kay condenser, doon na sila nasusunog or naluluto. Ngayon, didikit yan doon sa tubo, hindi na yan masyado sasama doon sa refrigerant.
Ngayon ang mangyayari dahil mas malakas yung pressure at saka mas matapang yung ating ginagamit na pang flashing, mababakbak talaga niyan. Ito nang matindi dyan mga bossing. Yung mga condenser natin, aliliit ng butas doon. Pinakita ko na sa inyo yung kada butas ng ating mga condenser. Depende kung original or replacement or class A. Ngayon pag hindi natanggal kasi yung mga naiwan dyan, babalik ulit yan dito sa bagong compressor natin. Pag bumalik yan sa bagong compressor na yan, sisirain niya ulit yan. O kaya mag-advise tayo sa ating condenser kung hanggat maaari, kung kayang palitan natin ng panibago, no? Kasi sayang yung ating compressor. Kasi po ang warranty po ng compressor, pag sinoli nyo yan sa binilan, dapat hindi black oil. Tayo nga mga bossing, ito yung langis ng ating brand yung compressor. Ayan yung pinapatulo natin yung natitirang langis. Pinapalitan natin ng panibago yan dahil nga ang gusto natin, kilala natin yung langis na gagamitin natin. Okay, yung mga langis natin na nandyan. Para at least yung langis na yun, subok na namin na compatible dun sa ating refrigerant. So kaya pinapalitan namin ng panibago para makasigurado kami mga bossing. O ito mga boss, nangyayari talaga to. Alam to ng mga technician na hindi naman black oil pero bakit may lumalabas na ganyan o kaya pag bumalik ang kliyente at tiningnan nila may ingay ang compressor, black oil na. Pwedeng sisihin ng compressor, may ingay nung binigay, or tayo na gumagawa ang may problema. Okay, so share lang namin sa inyo itong ating nakuha dito sa system natin na black oil. Rear evaporator natin mga bossing, clear naman, na-flashing na natin yan lahat. Bago na rin ng ating valve, napalitan na natin ng panibagong valve. So okay naman. Kagaya niya, nagalaw ko yun, sumingaw, hindi, naiwan lang. Okay. Mga bossing, eto na yung ating bagong condenser. Pinapalitan talaga natin yung ating condenser dahil hindi obra. Pangalawa, hindi rin matanggal yung ating lagayan ng DC can bag, yung tornilyuhan dito. Tapos nakitaan nga natin ng black oil, kaya pinapalitan na lang natin ng panibago. Pwede naman sanang tiyagain bombahin pero hindi nga matanggal yung ating lagayan ng DC can bag, kaya pinalitan na natin ng panibago. Okay, sa mga condenser, lagi natin pinapaalala, kailangan yung condenser halos parehas ng original. Kung hindi kaya mag-urig, at least yung mga class A na mga pwedeng umabot yung category dun sa original natin mga bossing. Wag naman yung sobrang replacement, no? Okay, ito na. Palit na ng condenser yung ating Innova na yan. Mga bossing, naikabit na natin lahat yung ating mga pyesa. At syempre, magli-leak test tayo dyan. At pag wala ng leak, maglo-load tayo ng ating refrigerant mga bossing. So nalabas na rin natin dito, in-adjust na natin. Kasi mga bossing, wala ng araw. Medyo late na ng konti, mga alas 4 na, no? So hindi na natin siya makukuha ng eksaktong reading na hihingin natin na pangtanghali. Dahil magkaiba yung malamig na ang klima ng panahon. Wala na kasing araw. Nakatago na doon sa ating building mga bossing. Pero syempre titingnan natin yung reading na high side, low side, kung pag ganito kalamig ba ay nasaan dapat, no? Para at least pagdating ng tanghali makikita na natin yung may imagine na natin na okay, mga ganun lang yan sa tanghali, no? Okay lang, maglo-load kami ng refrigerant. Mga bossing, nag-load na tayo ng refrigerant dito sa ating Innova at meron tayong reading na low side, mababa ng 40 o mga sa 40. High side natin, 150 lang, lampas mga bossing konti. At check tayo ng lamig sa loob habang pinapaikot natin yung ating refrigerant. Testingin natin lamig sa loob. Okay, hangin natin ay naka number 2. Thermostat natin naka 3-port. Mabilis mag-automatic mga bossing kaya hindi tayo ang lamig mga bossing ay mababa sa 10 degrees Celsius konti. So pababa siya. Kasi pag nag-o-off mga bossing, tumataas siya kagaya niya, no? Nag-automatic. Tumaas. Ayun, bumalik. Lumamig ulit. Bumababa mga bossing ngayon, no?
Kita nyo naman siguro kahit na medyo pangit yung ating kamerang gamit. Okay, so ayun lang naman ang ginawa natin dito sa ating Innova. Nag-stack up ang compressor dahil kay condenser. Isa yun sa mga dahilan mga bossing. Kaya tingnan nyo mabuti, aralin natin mabuti kung bakit nag-stack up ang compressor at kung ano mga kailangan gawin at papalitan. Okay, sa pagtitipid, pwedeng i-flashing kung kayang i-flashing. Pero pag hindi kayo sigurado sa flashing, palitan nyo na lang ng panibago. Huwag lang kayo magpapalit ng replacement or yung pinakamalayo sa original mga bossing kasi hindi po talaga umuobra pagdating sa tanghali. Okay, marami pang babantayan dito mga bossing. Ang bago pa lang dito, expansion valve, compressor, tsaka condenser. Meron pa tayong evaporator harap sa kalikod, no? So, pagka yun ay bumigay din, hindi natin alam kung kailan, pero clear naman, naligtas naman natin lahat, wala naman siyang leak na nagpakita, no? Okay, ayun lang mga bossing, maraming salamat ulit sa inyo, syempre mga bossing, at yung ating FB page, follow na lang mga bossing, doon tayo nag-update ng ating mga ginagawa araw-araw dito sa ating shop, no? Yung ating YouTube channel natin mga bossing, nakakalimutan na nating mag-video dahil minsan kasi talagang busy, hindi natin matutukan. At kung may mga bago lang kasi pabalik-balik na rin yung mga video natin mga bossing. Hindi, kagaya sinasabi ko, hindi naman content yung ating hinahabol dito sa ating pagbibideo, no? Kundi i-share lang yung ating mga nai-encounter, pero pag masyado nang paulit-ulit yung ating mga upload, hindi na natin inuulit pa. Kasi nga, meron na tayong na-upload. So, kung mga kakaiba, ito kagaya nito, biglang nag-lock ang compressor. So, titingnan natin kung magagawa ba natin ang paraan o hindi. Kagaya niyan. Kaso, problema, wala tayong ibang pyesa para mabuo yung ating compressor. Pero pag meron, kukuha natin ng video at ipopost natin para at least merong konting idea kung pwede pa bang magamit, no mga bossing? Okay, yun lang mga boss, maraming salamat sa inyo at syempre mga bossing, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you. Okay, ayun lang mga bossing pakita tayo ng konti sa ating video para at least may konti tayong tsura.